Gabi ng Misteryo. Mga kamisteryo, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa Semana Santa. Ano nga ba ang kahulugan nito sa ating lahat? At ito ba ay nakapagpapalakas ng ating pananampalataya sa ating pong lumikha tuwing Semana Santa? Ano ang dapat natin gawin tuwing Semana Santa? Pag-aayuno, meditasyon, pagdarasal, at iba pa. At paano natin isinasabuhay ang pagiging Kristiyano, pagiging Katoliko, ang pagiging tagasunod ng ating poong lumikha, ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ating pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo. Ngayong gabi ito, 10 to 11 p.m. sa DZRH, kaya walang absent. See you all. Gabi ng Misteryo. Itong Our Lady of ano, mga nagdarasal, dito nagturo sa kandila for any prayer. Merong prayer dito. So, sa mga gusto mo na manawag, pwede rin po. Tama-tama to sa kapasok na Lenten season. So, Semana Santa na. So, of course, mga Katoliko, simula na sa pagninilay-nilay, ito yung mga kagamitan, mga rosary. Ayan. Dito tayo sa sa Manawag Church sa Pangasinan. Di ba mga rosary yan? Magagamit sa Semana Santa. Crucifix. Ito sa Manawag Church. Ngayon Diyos na Manawag. Pag pupunta kayo ng Manawag, ito yung akyatan sa mga Manawag. Ito yun, sa lugar na yun. Destination box dito. Some silence tayo. Chapel ito sa Manawag Church sa Pangasinan. Dito yung mga nalalapit na yung pinakalikod mismo na Manawag. Okay, so ayan, isa tayo dito sa may prayer room ng Apo Manawag. Gabi ng Misteryo. Dinig niyo yung kalembang na yun. Pasimbahan yun. Dito yan. Sumagot tayo sa
Baguio Cathedral. Timely preparation na rin to sa semana, no? Di ba? Lenten season. So we have to remember to hingal ako hingal so simba muna tayo dito sa Manila sa Baguio Cathedral. May the blessing for which they of God strengthen your faithful life, so that never staying from your gift, they may always rejoice in the benefits. Yun nga pala yung pinag-family. You can try other together in our personal intentions. Please follow us as offered for the Father, Gwen Jr., Father Alfred, Tayo yan sa loob ng Father Baguio Cathedral. Father Peter King, Father Marlo Permas. The law of the Lord is perfect and divines the soul. The decrees of the Lord are steadfast to give wisdom to the simple. Para mabalik yung ating of course, diba, iba masyadong abala sa daily life. So, para mabalik yung pananampalataya natin, yung ating relasyon sa ating pong lumikha, ngayon pa lang, simulan natin magpunta sa mga simbahan. Diba? And to be blessed and to communicate with our Lord Jesus Christ, sa ating Panginoong Diyos. I think it's about time na sa mga hindi na medyo lumayo na sa relasyon sa Diyos, magbalik loob tayo. Yan ang ating pag-uusapan sa gabi ng misteryo, yung ating pagbabalik sa relasyon sa ating pong lumikha, pag-ugnayan sa mga banal na mga nilalang, mga banal na mga santo, at una-una yung ating communication with our guardian angels. Doon natin sisimulan Of course, yung ating pananampalataya as a Catholic, as a Christian. Iba naman, may ibang mga relihiyon, pero this time, we have to focus on Christianity dahil sa Lenten season. Alright? Mga kamisteryo. Meron tayong mga interviews with people of the church, pari or bishop and sisters and other faithful na magbibigay ng inspirasyon sa atin to be closer to God. Alright? See you. Gabi ng Misteryo. Okay. Saan tayo? Dito tayo sa ano? Bababa tayo dito. O, diba? Baba tayo dito. Ano saan tayo baba? Ito. Dito tayo bababa dito. Yan. Yan yung hagdan. Ano saan lugar to, no? Diba? Alam nyo na to. Sa mga nagagawi rito, alam na alam itong hagdan na to. Tulad ni ulat ni JJ.
Alam na alam niya to. So, baba tayo. Baba. 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 Baba tayo. Baba tayo. Mas madali bumaba dito eh. Mahirap umakyat dito. Mas madali bumaba. Oh, yung dulo na yon, ano na yung Session Road na yon. So, sa taas ko, yung papuntang Baguio Cathedral. Yan. Yan. Of course, sa gilid may mga santo. Saan ba yung santo rito? Oh, St. Therese. Oh, St. Therese. Hi, St. Therese. Yan, si St. Therese yan. Saan ba? Ito ang patron ng mga animals, si St. Francis. Saan siya? Ayan siya. St. Francis. St. Francis of Assisi. What else? Kabila, si St. Therese. Ito, si St. Padre Pio. Ito siya. St. Padre Pio. Yan. Baba tayo. Baba tayo. Baba tayo. Sa kabila ko, St. Joseph. St. Joseph yun. Sa kanan ko naman here, of course, Our Lady of the Atonement. Ito. Ito siya. Lady of Atonement. At ang pinakababa dito, syempre, ito. Mahaba, si St. Michael. Gabi ng Misteryo. Yung pala, nakalatag na yung mga gagawin sa Semana Santa. Dito na sa Malate Church ito. O, di ba? Ito na. Meron na silang schedule ng misa sa darating na Semana Santa. O, ito yan. So, nag-Ash Wednesday, March 29, o Palm Sunday na sa March 29, sa darating na linggo. March 30, Holy Monday, Holy Tuesday, alright. April 1, April 2, Holy Friday, Holy Saturday, and Easter Vigil Sunday. So, Semana Santa ay iba't ibang mga estasyon ang talagang sinusunod ng mga nasa relihiyong Katoliko at Kristiyano. Dito na lang sa Malate Church ay naglatag na sila ng mga istasyon dito. Anong mga ibig na sabihin at anong ibig na gawin at mga panalangin. So, ito ay bilang paghanda ngayong darating na Semana Santa. Ayan. 13 istasyon ang dili ni Jesus ay tinusok. Ito yun. O, diba? Patras tayo. Ito na may 12 istasyon. Si Jesus ay namatay sa krus. So, ito'y paghahanda pa rin sa darating na Semana Santa. Ito yung 11 istasyon, si Maria at Juan sa paanan ng krus. Ayan. Meron din dito, ito yung ika-10 na to,
Sandali, nasaan ikalabing isa? Ito, ikalabing isa ito. Okay. So ngayon pa lang ay handa ng mga simbahan para sa darating na Semana Santa. So magnilay tayo at panalangin natin ang buong mundo na sana ay matigil na ang digmaan sa gitnang silangan. Pagpalain tayong lahat, mga kamisteryo. Gabi ng Misteryo. Semana Santa. Ano ang kahulugan nito sa ating lahat bilang Kristiyano, bilang Katoliko? Ito ba'y makapagbibigay sa atin ng sapat na kalakasan ng ating pananampalataya sa ating pong lumikha? Ito ba'y lalong magpapalapit sa atin sa ating Panginoong Diyos, sa mga banal na nilalang kay Panginoong Jesucristo at maging sa mga santo? Anong dapat natin gawin para maisagawa natin sa ating buhay ang espiritu ng Semana Santa or Holy Week? May mga guest tayo na magbibigay sa atin ng iba't ibang mga pamamaraan, karanasan, ano ang kanilang naisip, ano ang kanilang damdamin tungkol sa Semana Santa, at ano ang kanilang maaring masabi sa ating mga babayan na dapat na gawin bukod sa pag-aayuno, bukod sa pagdarasal, meditasyon. Ano ang kailangan pang gawin natin para maisabuhay natin ang mga turo ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating tagapagligtas sa pananampalataya, paniniwalang Kristiyano. Meron din tayong mga makapanayam na mga alagad ng simbahan na magbibigay sa atin ng kaukulang mga inspirasyon, mga pananalita na makapagbibigay sa atin ng lakas ng loob bilang mga Kristiyano at bilang Katoliko. Dito sa Gabi ng Misteryo. Gabi ng Misteryo. Sa gitna ng katahimikan ng Semana Santa, hindi lang ito bakasyon, ito ay paalaala ng sakripisyo, pananampalataya at pag-ibig. Para sa akin, ang Semana Santa ay hindi lang tradisyon. Ito ay panahon ng pagninilay, panahon para huminto at tanungin ang sarili. Kamusta na ang aking pananampalataya? Ito ang panahon kung saan mas pinipili nating manahimik, mas pinapakinggan ang puso, at mas pinapalapit ang sarili sa Diyos. Pinapalakas ba ng Holy Week ang ating pananampalataya? Oo, kung hahayaan natin. Hindi sapat ang pag-attend lang ng misa, hindi sapat ang pagsunod sa nakasanayan. Ang tunay na pananampalataya, nararamdaman sa puso at nakikita sa gawa. Sa bawat panalangin, sa bawat pagsisisi, doon tayo unti-unting binabago. Paano nga ba natin maipapakita ang ating pananampalataya? Hindi lang sa simbahan, kundi sa araw-araw na buhay. Sa pagiging mabuti sa kapwa, sa pagpapatawad kahit mahirap, sa pagtulong kahit walang kapalit. Ang pananampalataya ay hindi lang sinasabi, ito ay isinasabuhay. Sa Semana Santa na ito, ang aking dasal, kapayapaan sa bawat puso, paghilom sa bawat sugat, at pag-asa sa bawat nawalan ng lakas. Naway, matutunan nating magpatawad. At magmahal tulad ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Sa huli, ang Semana Santa ay hindi nagtatapos sa linggo ng pagkabuhay.
ito ay nagsisimula sa pagbabagong dala natin ng ating buhay. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi mga kamisteryo. Ako nga po pala si Sara Lopez at ngayong gabi gusto ko ibahagi ang aking maiksing reflection tungkol sa faith, sacrifice, and hope ngayong Semana Santa. No? So, ano nga ba ang Semana Santa? So, for me, Semana Santa, hindi lang ito yung tradisyon or long vacation natin na kasanayan. So, dapat ito yung panahon para tayo mag-pause, mag-reflect, at alalahanin yung mga sakripisyong ginawa sa atin ng Panginoong Hesukristo. Ito rin yung panahon na pinapaalala sa atin kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na kahit tayo ay nahihirapan, nagkakasala, pinipili pa rin tayong mahalin at patawarin ng Diyos. Ikalawa, do I believe Holy Week strengthened my faith, no? Of course, I believe that Holy Week strengthened my faith. Una, sa dami ng ginagawa ko araw-araw, I have to be honest, nakakalimutan ko mag-reflect, no? Ngunit ngayon, ito dapat yung panahon na huminto para mag-reflect, makinig sa sarili at sa Diyos, no? Para maging aware pa tayo sa mga bagay na dapat natin baguhin upang mapalapit tayo sa Diyos, no? Katlo, what should everyone do to show faith in God? So for me, showing faith in God is not just praying or going to church every Sunday, Wednesday, or Friday. So for me, mas importante yung actions natin every day. So dapat una, kahit mahirap, marunong tayo dapat magpatawad. Maging humble kahit mahirap, tumulong sa iba ng walang kapalit, at magmahal ng totoo. Because at the end of the day, faith is not just what we say, no? So, it is how we live. Hindi lang sa sarili, pati na rin sa kapwa natin. So, kaapat, what is your wish and prayer this Holy Week? So, this Holy Week, may prayer, simple lang, kapayapaan, peace, no? Peace sa ating puso, peace sa ating isipan, and peace sa ating pamilya. And also, sana matutunan natin mag-let go yung mga sakit, galit at takot na matagal natin dinadala araw-araw. So, instead, fill our hearts with faith, hope, and love. So, end of the day, Semana Santa remind us no matter how heavy our life gets, there's always hope, there's always healing, and there's always a new beginning. So, again, maraming salamat and have a blessed Holy Week this 2026. Ang Semana Santa para sa akin ay hindi lamang ang panahon para gulitain at alalahanin ang malaking sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Ito rin ang tamang panahon para suriin at i-assess ang ating pananampalataya. Kamusta na ba ang aking pananampalataya? Ako ba ay magpapatuloy sa aking mabuting gawain sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, o ako ay magpapatuloy sa mga bagay na hindi tama at hindi kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoon? Ito ang panahon para tanungin natin sa ating sarili, hanggang saan ba ako? Hanggang saan ba ako mabubuhay sa ganitong klase ng pamumuhay ko? Ako ba'y mamumuhay sa tama o ako ba'y mamumuhay sa mali? Naniniwala ako na ito ay magpapalakas ng ating pananampalataya. Bakit? Sapagkat sinusuri natin ang ating sarili, tinitignan natin ang ating konsensya, at inaalam natin kung ano ba yung mga bagay na nagawa nating mabuti at ano ba ang mga bagay na nagawa nating masama. Yung mga mabubuting bagay na nagagawa natin ay ating ipagpatuloy dahil yan ang tama. Pero yung mga mali, yun ay itinatapo natin. Ito ay parang basura na nananatili sa ating katawan na pumapatay sa ating pananampalataya. Itapo natin ito. Yan ay mga toxic. Kumbaga sa siyensya, yan ay mga toxic waste na sumisira ng ating pagkatao at ang ating pananampalataya, at higit sa lahat sumisira ng ating relasyon sa Panginoon. Dahil sa mga bagay na yan,
nawawala ang ating pananampalataya, humihina ang ating pananampalataya. Kaya itong Holy Week na ito ang panahon para mas lalo natin palakasin ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon. Ang aking kahiligan para sa Holy Week na ito ay sana patuloy tayong gabayan ng ating Panginoong Hesukristo, ng ating Panginoong Diyos. Patuloy tayong patnubayan sa mga mabibigat na pagsubok na dumarating sa ating buhay. Oo, may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay na minsan hindi natin nakakayanan. Sobra tayong nai-stress, sobra tayong nahihirapan. Pero alalahanin natin na ang Panginoon ay laging nandyan, hindi tayo pinababayaan. Hingi natin sa Kanya ang kalakasan ng loob para magpatuloy tayo sa buhay na to sa kabila ng hirap, sa kabila ng mga mabibigat na pagsubok. Ito ang tamang panahon, ang Holy Week, para lahat ng bagay na nagpapahirap sa ating pananampalataya, nagpapahirap sa ating buhay, ay idulog natin sa Panginoon, sapagkat nandiyan siya, hindi niya tayo pababayaan. Huwag lamang tayo mawala ng pag-asa. Pinsan, may mga kapatid tayo, may mga kasama tayo sa pananampalataya na nawawala na ng pag-asa. Ano ang ginagawa nila? Sila ay nagpapakamatay, sila ay gumagawa ng solusyon para tapusin ang kanilang paghihirap. Hindi po tama yun. Ang tamang pamamaraan po ay idulog natin sa Panginoon. Ito ang tamang panahon na yon para tayo ay lumapit, umiyak, tumangi sa Panginoon, at asahan po natin ang Diyos po ay hindi natutulog. Ang panahon po ng Semana Santa, ang panahon para tayo ay lumapit sa Panginoon at hingin ang kanyang awa. Mabuhay po tayong lahat. God bless po. Ako po si Brother Mar Rodriguez, isang lay Dominican, isang lay minister po sa Santo Domingo Church. Hello at magandang gabi po sa kanilang lahat mga kaibigan. Arvin Capasilio po ng Quezon City at welcome po sa programang Gabi ng Misteryo sa DZRH Radio. Taon-taon, ginugunita po natin ang Semana Santa. Ito yung panahon na nagpapaalala sa atin ng paghihirap na pinagdaanan ng ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang pagkamatay at ang muling pagkabuhay. Katulad ng Pasko tuwing Disyembre, isa ito sa panahon na hinihintay nating mga Pilipino dahil ika nga, long weekend. Yung mga nagtatrabaho sa Maynila, ito yung panahon ng pag-uwi nila sa kanilang mga probinsya dahil may enjoy po nila ang kanilang hometown. Yung iba, nagbibisita iglesia. Ito po yung pagpunta sa iba't ibang simbahan para magdasal. Yung iba, nag-aalay lakad papunta sa isang simbahan, sama-sama pong naglalakad, sama-sama pong nagsasakripisyo, sama-sama pong talagang paakyat doon sa mga simbahan. Mostly mga simbahan na nilalakaran nga po papunta sa taas ng bundok. Meron iba naman, ito yung panahon para maligo sa beach or sa private resort kasama ang kanilang pamilya. Yung iba naman, out of town, nature tripping, gaya ng mountain hiking, o kaya naman, relax sa isang damuhan, sa mapunong lugar, o kaya sa tabing ilog. Meron din naman, nasa bahay lang, basta kasama ang mahal nila sa buhay, masaya na po sila dun. Wala naman pong masama sa mga nabanggit ko. Hindi naman po sila mali, bagkus, pinapasaya mo pa nga ang sarili mo at ang ibang tao. Pero meron din naman pong iba, itong Semana Santa ang panahon para magnilay o kaya para mag-reflect. Ito yung panahon para balikan nila ang kanilang mga sarili, alalahanin yung mga nagawa po nilang tama at mali. Patawarin po ang kanilang mga sarili at hihingi ng tawad sa ating may kapal. Kaya meron pong mga nagpipinitensya o kaya naman nagpapapako sa krus para pagbayaran ang kanilang mga nagawa. Pero hindi po advisable sa lahat yun ha, lalong-lalo na po yung mga may health issues.
Ano po ba ang Semana Santa para sa akin? Well, para sa akin po, ang Semana Santa ay ang nagpapaalala sa iyo na balikan mo ang iyong sarili. Kung umuwi ka sa hometown mo, dapat umuwi ka rin sa sarili mo. Balikan ang mga nagawa mong tama at ang dapat itama. At dahil dyan, nakikilala mo sarili mo. Pag nakilala mo sarili mo, mamahalin mo ang sarili mo. At kapag mahal mo ang sarili mo, mamahalin mo rin ang mga tao sa paligid mo. Ika nga, you can only give what you have and you cannot give what you do not have. Naniniwala po ba kayo na kayang palakasin ng Semana Santa ang inyong pananampalataya? Ang sagot ko po, opo, kaya. Kasi kilala mo sarili mo eh. Kapag kilala mo sarili mo, sa tingin mo, gagawin mo ba yung hindi tama? Alam mo limitasyon mo. Ano ang dapat nating gawin para ipakita ang pananampalataya sa ating Panginoon? Well, dapat tayong manalangin. Mahalin ang ating sarili, mahalin ang ating kapwa. Alagaan ang ating sarili, alagaan ang kapaligiran. Ngayong Holy Week, ang aking hiling at ang aking panalangin ay sana makilala na ng mga tao ang kanilang mga sarili at umuwi na sila sa kanilang sarili. Yung digmaang nagaganap sa gitnang silangan, sana mahinto na. Ang daming buhay at kabuhayan ang naaapektuhan. Ang dami pong kinabukasan ang nasasayang. Ang dami pong mga bata ang lumalaking may dalang trauma. Ang daming mga pangarap ang nasisira. Lagi po natin tandaan, wala pong nananalo sa digmaan. Kung kilala lang nila ang sarili nila, magkakaroon sila ng kapayapaan sa buhay. Mawawala ang kanilang mga takot, mawawala ang kanilang mga galit. Ayon po sa isang Chinese war strategist na si Sun Tzu, all war is based on deception. At kung kilala mo sarili mo, magpapadeceive ka ba? Kaya nga po meron tayong tinatawag na meditation. Again, para bumalik ka sa sarili mo, umuwi ka sa sarili mo. Alam nyo po ba, habang lumalaki tayo, napoprogram tayo na mag-focus sa labas kesa sa loob, sa iyong sarili. Yun lang po mga kaibigan, pero bago po ako matapos, congratulations po sa Grade 8 Fleming ng Quezon City Science High School, lalong-lalo na po sa anak ko, Farid Francesca G. Capasilio with High Honors. At sa mga kaibigan ko pong nakikinig ngayong gabi, Jason Monreal, Marjon Morada, Charles Enriquez, Cheryl Dakis at Edmond Bautista ng Vandermeer Consultancy, magandang gabi sa inyo. Maraming po salamat sa inyong lahat, sa inyong panahon, sa inyong pakikinig. God bless, Happy Holy Week, magandang gabi po. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Death and resurrection, we offer the Lord the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy
to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Surround, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity together with Leo, our Pope. All glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that with the help of your mercy, we will be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let's offer each other the sign of peace. Peace be with you. Peace be with you. What is your message sa Lenten season? Okay. I would like to pick up the message during the Ash Wednesday celebration, which is the beginning of the 40-day Lenten journey. Yes. The first reading from the book of Joel was returning to the Lord with all our heart, not halfway, not superficially, but to return to the Lord is to leave things that may have caught our attention, we have caught our time, but not in line with the dreams of the Lord. And then secondly is when we return to the Lord, we also remember that there are pathways, and the three pillars, the almsgiving, the prayer, and fasting are ways to return to the Lord. But to do it in such a way that it's not for drama, it's not for show, but it's really for God, no? So that if we give alms to the poor, we do not let our right hand know what is our left hand is doing. But more importantly, as Pope Francis reminded us when he was still alive, look at the eye of the person, because in him or in her is also the person of Christ. We should not be happy only hearing the sound of the coin that we put into the box, but if possible to know the person, to know the name,
And this generosity is not actually our coming from our own resources, but it's just acknowledging that everything that we have comes from the Lord. So that if we share, it comes also from the gifts that we have received from the Lord. And we pray in secret, we go to our room, and then when we fast, it's a joyful act. It's not wearing a gloomy face. So you go back to the first three pillars that up to this time become very relevant in this Lenten journey, and ask that we impose on our heads during the as well as the celebration reminds us that where we come from, but not only that, what we hope for to be with So it should the be Lord. a celebration, not yung malungkot ng Yeah, face. No? in So, fact, hindi malungkot, Lent is a high season. It's not a low season where we should be very gloomy and pessimistic, but it's a celebration, first of all, of God's love. And love can only be repaid with love. Amor con amor si paga. So the love that we experience from the Lord is the same love that we try to share with others. Bishop, please invite our fans, our viewers sa DZRH Gabi ng Misteryo. I invite all of you to follow the Gabi ng DZRH Misteryo. program Gabi ng Misteryo with Ray Sibayan. Ray Sibayan. Okay. This is Bishop much, Eli Bishop. of the Diocese of Cubao. Thank you so much. Happy Lenten journey. Thank you po. Thank you po. Bless po, Bishop. Salamat po. Gabi ng Misteryo. Sa puso ng Morong Rizal, matatagpuan ang isang makasaysayang simbahan na naging saksi sa daan-daang taon ng pananampalataya at kasaysayan, ang St. Jerome Parish. Sa unang tingin, isa lang itong lumang simbahan. Pero alam mo ba na ang simbahang ito ay higit 400 taon ng saksi sa kasaysayan ng Morong Rizal? Ang St. Jerome Parish, o mas kilala bilang Morong Church, ay itinatag noong ika-16 na siglo ng mga Franciscan missionaries. Unang itinayo ito gamit ang magagaan na materyales. Ngunit kalaunan ay pinalitan ng matitibay na bato noong 1620. Sa paglipas ng panahon, ilang beses itong nasira dahil sa lindol, digmaan at kalamidad. Ngunit sa bawat pagbagsak, muli itong itinayo ng pananampalataya ng mga taga-Morong. Hindi lang ito basta simbahan, isa itong buhay na patunay ng tibay ng pananampalataya ng mga Pilipino. At bawat bato na nakikita niyo dito, may kwento. Isa sa mga pinakatanyag na bahagi ng simbahan ay ang kahangahangang fasad nito. Isang halimbawa ng Baroque architecture na may impluensyang Chino. Makikita rin dito ang natatanging dekorasyon na bihirang makita sa ibang simbahan sa bansa. Sa loob naman, mararamdaman ang katahimikan at lalim ng pananampalataya, parang bumabalik ka sa nakaraan sa bawat hakbang. Habang naglalakad ako dito, parang may kakaibang pakiramdam. Parang may bumubulong ng mga kwento ng nakaraan na hanggang ngayon, buhay pa rin. Hindi lamang ito lugar ng pagsamba. Ito rin ay naging saksi sa kasal, binyag, at mga panalangin ng maraming henerasyon. Sa bawat misa, sa bawat dasal, patuloy nitong pinagbubuklod ang komunidad ng Morong. Sa mundong mabilis magbago, may mga lugar na nanatiling matatag tulad ng St. Jerome Parish, isang simbahan, isang kasaysayan, isang pananampalataya. Yan po ang kabuuan ng ating pagtatanghal ng gabing ito, mga kaibigan, sa Gabi ng Misteryo tungkol sa Semana Santa. Halinaway magbalik loob ang lahat sa ating pong lumikha. Kung meron tayong mga nagawang hindi maganda sa ating kapwa, siguro it's about time na dapat na nating baguhin ang ating sarili. Kung sa palagay ninyo kayo'y nagagawa ninyo ang kaukulang mga hakbang laban sa kapwa,
at hindi nyo makontrol ang inyong mga sarili. Siguro naman ay may pagkakataon na humingi tayo ng pagbabasbas sa kagalingan ng ating mga karamdaman bilang mga Kristiyano. Katoliko, at hindi lang ito nakatuon sa relihiyong Katoliko, sangka-Kristyanuhan, kundi sa iba't ibang mga spiritual na mga aktibidad. Maraming mga relihiyon, pero ako naniniwala na isa lang naman na patutunguhan sa ating pong lumikha. Yan po ating pagkatanghal sa gabi ng misteryo. Maraming salamat po at isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. At maging sumunod tayo sa magandang mga gawain, isagawa natin ng mga turo ng ating pong lumikha, ng ating Panginoong Kristo. Salamat po. Gabi ng Misteryo.